Okay. Maganda yung mga kwento ni Rap eh. Alright, so tapos na yung break. Ano ulit yung pinag-usapan natin? Business shits. Business. So, nasa Shopee na tayo. Nagsimula ang lahat kay Boss Rene. Kay Boss Rene. Diba? Hindi, nagsimula lahat dun sa pagka-crush niya sa kay Kalabaw sa Yamaha R15. May kondisyon na nag-meet ni Boss Rene. Oo nga eh. Parang ang laking part ng buhay ko na parang hindi ko madadaanan kung hindi kami nag-meet ni Boss Rene. Ang galing, no? Parang meron lang isang person kang nakilala tapos yun na yung pala yung susi sa mga kung ano-ano mong next Natuto step. na ako magnegosyo dahil nag-chat lang ako kung pwede bang sumali sa group. Tapos sabi lang niya, ano sabi mo, may Parang R15 ka ba? parang siya yung Sabi ko, wala butterfly pa, pero effect plano mo ko eh. pa lang. Sabi, bumalik ka sa akin pag meron na. Yun. Balik ka muna, boy. Balik ka muna, boy. Tapos the rest is history. Ang galing. No? Ano lang talaga, show up ka lang. Oo. Tapos maging genuine ka lang sa pag-show up mo. Tipong pag show up ka sa isang group of people, yung tipong hindi naman halatang ang habol mo eh, may habol kang something. Talagang genuinely mag-enjoy ka kasama yung mga tao. Pero si Boss Rene, nakakahalubilo mo pa ngayon? Oo. Pag nililikas ko yung motor, tapos gusto ko medyo safe, tapos matagal, doon kila Boss Rene yung punta na. Nagkamarikinan din ba siya? Oo. Kaya may bond kayo. Oo. Kasi Actually, nung binaharing kami dati sa, ano ba to? Karina, ano pa yung before nun? Ulysses. Binaha kami sa Ulysses. Last 2022 yun. Oo. Mga ganun. Yung grupo namin nun, may, No classes yun, no classes. may parang relief operations dun sa area namin. So, ako na yung humid. Ako yung humingi nung kung ano yung mga kailangan ng mga taga sa amin, sa looban namin. Mga gloves, boots. Hindi, ako yung biktima eh. So, ako lang nagsabi sa kanila, ito kailangan namin, ganito, ganyan. Sila naman, nag-grocery, lahat ng resources nila, ginamit nila. Sila Boss Rene. Tumulong sila, Ay, si Boss Rene Solid. solid guy. Actually, yun nga napansin ko, mas solid yung motorcycle community kaysa car community. Kasi may group yung Kona, nagtatanungan lang, ano, battery ginamit nyo, ganun. Yung Yamaha, ano talaga? Oo, parang pamilya talaga. Face to face lagi. Tipong alam ko pangalan ng pinsan niya, yung ganong levels. Yung anak ng pinsan niya, ganito, kalaro ko sa ganito. Yung ganong lalim ng relationship. May ganun palang Baka ba yung brotherhood pag understanding. Pag nasa motor kayo, tapos syempre parang mas close eh. Life and death din kasi yun. Sabagay. Whereas para sa bike communities din naman parang friendly mga bike communities, actually. diba? Walang salot tsaka sa bike community. Wala na mga J-Boy. Hindi mo wala yun, pre. Tsaka walang walls, 'di ba pag kotse may wall eh. Tapos nakasara yung ano nyo, yung mga bintana. Doon pwedeng nagkukwentuhan kayo, 'di ba? Baka kaya mas iba yung ano na. Mas magkakilala kayo pag gano'n. Tsaka yung senyas nung isa, pwedeng buhay na yung kapalit nung nasa likod eh. So kunwari, kapag hindi sumenyas ng may lubak dito, nasemplang na malala. Yun na yung kapalit nun. Ngayon, kapag tumutok ng, kunwari may lubak, ganun, naligtas niya paano yung buhay mo. Kasi sa EDSA, pag nagmumotor ako, tututok mo yung paa mo, di ba? Parang di natin tututok nila. Oo, dahil may lubak. Pay it forward. Gawin mo rin sa likod, Kahit nga nagbabike ako, nagagawa ko pa rin yun. Tinuturo ko pa rin. Wala ganun. Kaya pansin mo parang nag-stretching. Mali. Na-take for granted mo, pare. Hindi, nakita ko na, pero too late na ako magmabagal. Yun, ganun dun sa motorcycle community. Solid yung mga yun. Tapos, iba yung talagang kwento nila, tipong ikikwento talaga nila yung experience nila with that specific motor eh. Hindi yung tipong maganda yan, okay na yan. Hindi, sasabihin nun talaga lahat. Lahat, tapos kung sinong mekaniko pa yung pupuntahan mo, na sinong magaling dun sa motor niya. Siyempre si Doc Ray. Oo, si Doc Ray. So parang iba yung sentimental value ng motor versus yung kotse. Siguro dahil hindi lang siguro ako nakapasok sa ganun ka-solid na community sa kotse. Pero sa motor kasi,
kahit anong motor bilhin mo, may grupo ka para dun eh. Oh. So, kumbaga yung passion nila for the motor. Mataas, Mataas, tumataginting okay. pare. Wala akong- Naglalagablab. Hindi ko alam. Sali ka lang sa mga group. Yung Ay, passion. chat, may chat lang ako. Mag-chat ka lang, hanap Boss kong boss Rene. Rene doon. Hanap akong boss Boss Rene mo, hanap ka doon. Boss Rene, basag headlight ko. Oo. Actually, nagsisimula lang rin sa ganun. Tapos eventually, mag-meet up, ganito, kwentuhan. Tapos may, Hanap akong boss Rene. dun sa mga kwentuhan na yun, ito pag kinaganda sa pag-network. Sa pinaka-best part kasi to network is within hobbies. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga kasama mo dyan. Hindi mo alam na mga engineer pala yung mga yan. Mga business person pala yung mga yan, yung mga ganun. Hindi mo alam, real estate na malupit yung isa. Pero iisa kayo ng gusto. Which is yung motor. Ngayon, yung network mo kagad dun, kakaiba na bigla. May network ako sa sa palengke dyan anong palengke dito sa... Saan? Palengke. Basta may sikat na palengke somewhere sa Manila, nakalimutan ko. Dito sa Manila? Basta may network akong something dyan. Sa Las Piñas din. Sa Bulacan. Dahil lang dun sa motor. Paikot-ikot talaga. Sobrang random nila. Tapos nagmi-meet up kayo kahit kung saan nagplan, pero hindi mo alam galing pala sila sa Kung sobrang saang lugar, Oo. na malalayong lugar. Stiga. Tapos syempre, yung buhay nila, hindi naman lumaki sila dahil sa motor lang na yun. May ibang buhay sila. Oh, kasi minsan weekend lang naman magkikita, 'di ba? Or Sunday ride. Kita-kita lang kayo sa hobbies eh. Oo. Yung kunyari kayo sa territory, meron bang community yun? Nung una. Kasi pansin ko, yung motor kasi, may yung parang may sentimental value yan for each person. Unlike yung kotse, parang utility lang siya eh. Pag halimbawa, Fortuner or Ford, parang lang, appliance. Ganun. Whereas pag halimbawa, Ferrari or yung Mazda, Yung mga car meet mga car meet, yung Cressida, di ba? Yun, yung Toyota. mga solid yan. May sila yung may passion, pero yung equivalent nun, certain kotse lang, yung may ganong passion. Pero pag sa motor, kahit Mio, merong grupo yan na yung passion, dream nila yung Pasio, ganon. Tambay rides lang. Tambike. Pag sa bike, diba? Tambike yung tawag. Tsaka kasi pag sa motor, magkakatabi kayo. Magkakasama kayo. Sa Ayun, stoplight. yun yung sinasabi ko kanina. Papatayan pa kayo ng susi. Sa kotse kasi, May harang nga kasi. traffic, yung iba may iwan. Walang small talk, walang banding na. Walang senyas, walang kahit ano. Yung iba may mga radyo. May pinsan kasi ako, may sports car, tapos may mga radyo sila. Yun. Ganun na. Pero syempre, magkakasama-sama na lang sila dun sa sobrang luwag na kalsada na lang. Pero pag papunta dun, syempre, traffic, kunwari, hiwalay kayo. Pag kotse, tanong ang Kahit mag-convoy kayo, may makakasingit pa rin sa gitna dyan na makulit. So, eventually, magkakawatak-watak. Sa motor, yung pinakamalalahan namin, nanghaharang kami ng truck or ng bus. Bakit yung hinarang? Yung spearhead namin, haharangan yung truck para hindi bumilis, para bumagal. Hindi, normal na lang. Tapos ngayon, yung mga nasa likod, papa-overtaken. Tapos isa na lang namin yung truck. Alam ng mga truck yun, tsaka ng mga bus, mga kotse. May ganung sa motor. Kumbaga may camaraderie. Oo. Sobrang solid. Kung 20 kayo nagra-ride, para hindi kayo maghiwa-hiwalay, may kailangan kayong overtaken, mabagal masyado. Yung may isang magbabagal dun sa unahan ng mabagal na yun, para maka-overtake lahat. Galing, di ba? Pero mas safe, yung malaking grupo or solo ride? May grupo, pre. Grupo. Mas safe lagi yun. Laging may safe pag Pero may nagsa-solo ride ka rin? Madalas, oo. Yung kalatagan ko nun, solo ride yun. Tapos walang preno sa likod. Oo nga. Pero may mga bike groups ka rin, like bisikleta. Sa bike, wala eh. Nag-enjoy ako solo sa bike eh. Actually, medyo nag-die down na ngayon eh. Diba? Oo. Kami kasi inilan sa atin, pandemic bikers eh. Naglo-long ride kami dati eh. Kaso, nung nag-bike ka na, hindi na kami nagbabike. Last year ba yung last bike natin? Laguna Loop. Yun yung parang... nakita ko yun. Ay, nakita mo yung YouTube? Ang crazy nun kasi, tangina, di ko magagawa yun. Yun yung finale ng namin, bike era. After ng fitness. Takot ako sa araw eh. So, gabi ko titirahin yun. Hindi patay ako doon. Anong oras tayo basta? Madaling araw eh. 4 a.m. ganun. Dito kami galing. Tapos, kami, ikot kami ng... Ay, dito ba? Ay, hindi, Cavite kami galing.
Hindi, dito tayo galing. Ay, dito, no? Oo, tapos pupunta Paikot. tayo ng Rizal. Rizal, sa inyo. Mm. Sa Antipolo. Tapos, Laguna Loop. So, hindi ka naglo-long ride sa bike? Hindi, ang pinakamalayo ko na, Antipolo lang eh. Sa may... Kasi solo ride ako, tapos, sorry sa mga cyclist naman hindi ako nagdadala ng tools. basta may 20 pesos ka pwede naman. Kasi alam ko namang malapit lang ako. Tapos kaya naman ako sunduin ng tropa na malapit lang rin. na Hindi ako nakamotor, lumayo. ganyan, or kotse. Oo. Ngayon si Pat, nung inabot ako madaling araw kay Tatang, Oo. sinundo na ako ng Montero, tapos sinabay ko na dun yung bike. Shoutout kay Pat. Shoutout kay Pat. Si Pat yung pwede nating guess yun, si Pat. Makikilala mo rin si Pat. Ikaw, Pat. Punta ka dito. Ay, hindi, may studio nga yun. Ano pupunta ron? Pupunta na si Pat. Mahal yung Pat. equipment. Punta kami. So, Ilaw pa lang. Tagasan si Pat, 45 tagasan si na. Pat. Malapit lang sa amin yun, Marikina. Marikina. so, 1 km away lang bahay namin. so, pag in-interview namin si Pat, sama ka? Side talk ako sa comment. Sa gilid. Manyak yan! Pero, ano ba si Pat? Anong background niya? Programmer yun, pre. Doon natin, solid yun. So, Yun na, teaser lang, teaser. teaser. So, ibang topic ulit. Connoisseur ng magaganda yun. Magandang bagay sa buhay. Tama. Best things in life. He likes the nice Tara na, things. punta na tayo. So, best of the best lang yung ginagawa nun. Solid yun. Living the life, people around you, Ikaw, are you living the life? Actually I'm living the life right now eh. Yung kasing yung laging sa community namin, what would you do if money is not an issue? Dati sabi ko magbibili ako ng Lambo or pero ngayon na-realize ko, what would I do if money is not an issue? Kakausapin ko yung mga taong gusto ko kausapin through a podcast. So, sabi ko, living the life ako ngayon kasi, Mag-define nun eh. definition mo ng success, di ba? Kasi dati, dinefine ko, lawyer, gano'n. Nung nakuha ko na, Ano yun? di ba? Parang, Kasi may car, dati gusto ko ng kotse. Nung nagkotse ako, parang, Ito na yun. ito na yun. Tapos magkakaroon ka ng next goal na, gusto ko mas mahal na kotse. Tapos never ending, hamster wheel. Parang ganon. Pero ito, parang naisip ko, mas enjoy yung process. Yung, wala akong goal na viewer or Ang goal ko, yung mga gantong klaseng conversation. Yung, ang dami ko nalaman about yun na, Hindi natin yan sa oras. hindi naman malalaman yun kung hindi Actually, hindi niya alam yung iba yun. Hindi ko alala si Kuya Ren eh. Puro trading kasi usapan. Ano ba naman Di ba? Kilala ko eh. Si Doc Rai. Si Doc Rai, di ba? Basic. Saka yung sprocket, saka yung R15, alam ko lang yan, si Kalabaw lang. Nakikita ko yung, niya. Ano po na si Kalabaw? Parang, Team. team ba siya? Kaya Kaya nung Kalabaw. napagsakay ko kasi sa Y-Zone nun, ang laki pre, mukhang Kalabaw. Para siya nakaganon eh, stick Parang nga ninja. siya. Medj. Ganun yung, niya, sitting position. Ayan, pakita mo picture ni Kalabaw. Ang picture ni Kalabaw. Ano pa ang bike mo? Si Lumot. Lumot. Kasi green siya. Oo. Anong brand yan? Sagnit lang yun. Sagnit. Ano ba yung Sagnit? Sagnit. Chinese shit lang Pang na brand mid-range yun. na, no? Actually, hindi nga mid-range yun. High Parang range? low. Entry level something yata. Pero entry level lang siya. Ang habol ko lang kasi, yung tibay. Kahit masimple lang ako ilang beses dun, kahit sagasaan yun, hindi naman magka-crack yung alloy kagad nun di ba? Alloy. So, road bike yun. Road bike. So, hindi ko pa pinapasok yung mundo ng carbon Next. Medyo masakit sa bulso pag pinasok. Yung fork nun, carbon naman. Kaya, Carbon kahit paano loading. magaan. Kahit paano 8 kg naman siya, no? Ito si Kalabaw. Pogi. Yan. May sungay pa, mukhang Kalabaw. Kalabaw nga siya, no? Ang galing mo magpangalan, na. Except kay Oscar. No. No-brainer eh. No-brainer eh. Ano lagi yan? Oscar. Pangalan niya, Oscar. Pero si Lumot, creative, creative. May unique name ba yan? Si Lumi. Lumi, Lumi. Tapos sulaan mo yung silver ko na bike. Ano pangalan? Si Silver. Si Sylvie. Sylvie. yun yung bike ko nung mula grade 1 ako. Hanggang ngayon, maandar. yung 2000? 2003 pa. Hindi 2000. Oo, hanggang ngayon, na-revive ko yun. Hindi namin binenta yun. Ano pinalta mo? Gulong lang. Mountain bike siya, Mountain 26er. Grade 1 ka, dinabike mo na yun? Mm. Nakababa yung saddle.
Dati, pinakababa. Matangkad ako nung bata ako eh. Nung grade 6 ako, ito na height ko. Hindi na ako lumaki. Tumigil Okay. na. Nirevive ko lang yun nung parang 2022, 2023, na-revive ko yun. So, nakatenga lang si Sylvie nun? Dati, oo. Oh. Tapos, yung gulong nun, 26er, yung 26-inch lang. Oo. Ginawa kong 700C, yung pang road bike type talaga. Tapos dati, mountain bike, ganun, flat, di ba? Ngayon, naka-drop bar ngayon yun. Tapos naka-full set ng Clarice. Oh, Shimano Clarice. Oh. Ayos ah. Oh, May Shimano. reserbang Ang problema ko kasi doon, ang laki ng frame. Parang 54 yata. Oh, 54? Extra large. Di ang laki nun nung grade 6 ka. Oo, ang laki talaga nun. Ay, hindi, nung grade 6 ako. Ito nasa is ko ng kahit pa paano. Pero nung grade 1 ako, pag parang siniko lang ako, wala na yung bike sa akin pag ganun. Buti lang, mataba ako nung grade 1. Parang ano na siya, hybrid na siya ng ano. Hybrid Oh, na siya. Gravel. Gravel. Parang gravel na Hindi, siya. yung gulong niya pang road bike eh. Yung frame niya lang pang mountain bike niya. Hindi ko binibenta yung, dinidispose yung frame tsaka yung fork. Parang yung frame na nakatira sa kanya. Tsaka yung fork. Yun na yung original parts. Lahat na napalitan. Tapos dati, straight bar siya. Ngayon, naka-drop bar na. Drop bar niya. Parang River Maya, di ba? Hanggat nandun si Mark Escueta, River Maya. Pag nawala yun, Pag nawala yung frame, hindi na siya si Sylvie. Hindi ba na yun? Kaya Nice analogy. nabuhay si Lumot. Si Lumot naman, binis ko kasi di ba bike fitting magpapa-bike fit ka, medyo mahal eh. Oo. Parang nasa 5 to 10K, 15K, ganun. Mm. Bike fit lang. Pyesa na maganda yun eh. 20K nga, group set na Ultegra, second hand, okay na eh. Isipin mo, bike fit pa lang yun. Ngayon, ginawa ko, mano-manong bike fit. Yung tipong pag sumakit, on a certain time, on a certain distance, adjust. Oo. Sa 46, nakuha ko yung sweet spot ko. Tapos, humihiram ako ng stem sa tropa. Palit ako ng 80, 90, 60, ganun. Nakuha ko sa 80, yung pinakamagandang stem. Na sakto sa reach ko, ganun. Tapos yung saddle ko, para mahanap yung seat bone, paiba-iba yun. Iba-ibang So, trial and error. Oo. Nag-ending ako, alam mo yung plastic na upuan, na butas-butas, yung walang foam. Ang lambot pala nun. Ano yun? Yung plastic lang talaga. Yung mukhang Saddle? plastic. Yung saddle. Yung walang foam. Pero malambot yung yun? mura, Ay, yung mura lang yun, di ba? tig 70 lang yun sa Shopee. Ano yung kasi yung manipis na? Oo, yung manipis talaga. Ano malambot siya? Oo, malambot siya. Oo. Nagbe-bend pag naupuan mo na. Yun pala yung cushion niya. So, hindi siya yung parang pag inupuan mo, parang upuan ganito na ang tigas. Malambot siya. Babounce siyang konti kapag ginanon mo. Parang Galing yung nga. Brooks mo, di ba? Yung Brooks. Yung tigas yun ang una, binigay niya nga sa akin. Nung inupuan, lumambot. Tapos yung inupuan, yung ginamit, lumambot na siya. Parang may break-in. Oo, may break-in. Pag leather yung saddle. Nakatingin ka lang yun. Oo. Kailangan ko ibalik. nga. Ngayon na-inspire ako bumalik sa bike eh. Sarap mag-bike, pre. Pixie. Pag nasa Marikina ka, iba. May mga patag, maraming patag eh. Marami ring ahon. Saan nga napunta dun? Sa Riverbank, di ba? Riverbank. Yung Ordonez Loop kung tawagin, sa Marikina, paikot lang siya. Ngayon, yung mga sasakyan doon, siguro mabibilang mo na 20. 20 pirasong sasakyan. Tapos kahit pa paano major siya na street sa Marikina. So medyo kahit pa paano may mga sasakyan na yun. Pero bike friendly. Yun yung paikot-ikot ka lang doon. Makailang ikot ka doon, makaapat ka doon. Iba na hingal mo. Mataas talaga yun. Ayan. Ako Jericho Rosales. So, pwede ka ba ulit maging guest next time? Kasi, Hindi, parang wala naman nangyari. Parang nagkwentuhan lang tayo. Oo nga parang almost 1 hour 30 minutes tayo. Hindi pa rin natin na-scratch yung surface kung sino si Parang Raf lang tayong tumambay. Alala mo yung pinabili ko sa iyo sa Japan. Yan. Tagal din natin nagkwentuhan. Di ba? Oo. Parang ito na yun. Nagpabili siya sa akin ng, yung nagpapasabay siya. Skincare. Ayun, pwede nga rin yung skin. O tapos? Ayun, Boys, nagkwento. mag-skincare kayo, boys. Yun. Kasi ako tigyawatin ako ngayon. Isa na lang nandito. Tinatago ko kaya. Ano tsura talaga dito dati? No? Okay. Teka. Ayun yung cellphone ko eh. Happy nyo na lang doon. I-edit nyo na lang. Wow, Ang taba nito ikaw din, parang ikaw, ito hindi mo ma-imagine. So, nakita mo na siya, payat na siya ngayon, di ba? Pero dati, lobo rin to eh. Grabe nagagawa ng fitness, Oo. Kaya Living lang pa. yung sinoutout ko una si Coach Cho Lim eh. Solid yan, Coach Cho. Actually, lahat ng interactions ko kay Coach Cho, awkward eh.
Kasi tangkad niya. Oo. Ngayon, laging pahag si Coach Cho pag mag-greet sa akin. Pahag ako, masasandal ako sa abs niya. Tangina naman! Bango! Starstruck, no? Starstruck ako dun eh. Starstruck eh. Pero, Antigas. solid na kaibigan si Coach Cho. Pakabait nun, wala akong masabi. Isa yun sa mga taong wala akong masabi. Tipong, Solid yun, solid. The real deal. ang dami, ang mura ng enrollment sa Kaizen, tapos ang dami niyang pinapasahod. Isipin mo magkano na lang pumupunta sa kanya. Diba? Parang ang liit-liit na lang. Pero tinutuloy-tuloy niya lang. Kasi hindi naman pera yung goal niya. Passion niya rin yan. Passion niya talagang magpalaganap ng fitness, pare. Hindi, sinabi niya naman yun, di ba, sa lesson niya? Yung goal niya, maka 100,000 transformation. Wow. Oh. Eh, hindi niya alam, yung isang transformation niya, nagba-butterfly effect may niya sa iba't ibang tao. Ayaw nga, May no? ripple effect. Hindi niya alam. Oh, siya, papayat na. Alam, Almost 20 alam ba ni kilos. Coach Cho yun sa'yo? Hindi. Diba? Alam. Hindi niya alam yun. Yun yung mga ganon, yung hindi niya napapansin. Pero marami na yan. Kaya sinabi niya rin yun, di ba, yung sa lesson niya, na gusto niya, yun yung ultimate goal niya, 100k Filipinos. Pero, million yung ma-affect. Kasi halimbawa, yung each Filipino, may ma-affect silang 5. Yung AOE damage ng isa doon. AOE. Boss fight pala si Coach Joe. Wala ka ba eh, no? Maano yan, bumubuksa ng taba. Taga-buksa. Boss fight eh. Hindi, totoo. Pag may nakitang taba, pupuksain ko yan. Hindi, solid. Kayo yung crips niya. Mga minions. Solid yun si Coach Cho. Isa yun sa mga idol kong tao eh. Dream ko nga yung makausap ng Coach ganito. na dito. Why not? Manifest Bakit mo. hindi? Bakit siya dito? Wag Ma- na, wag na. Huwag naman. Ganyan din. Manifest. Solid Manifesting Coach Cho. Diba? Na-corner ko one time si Coach Cho dun sa meet-up nung season 5. Normal na tao lang, pre. Tao lang rin si Coach Cho. Ang dali niya kausap. Solid. Parang tayo lang, parang ganito lang yung usapan namin. Ang bonus nun, lasing na lasing ako. Ano si Coach Cho, parang Hindi yata, ewan kung tinatamaan pa ba ng alak. parang side. Hindi na yun. Umiinom. Nag-quit na yun sa inom. Same. Galing Hindi yung kami inom. Ngayon, medyo casual na lang. Yung masasarap na lang yung iniinom ko. Pag may podcast na lang. Pwede. Ay, try nyo yung Kanto vodka. Kanto. So, Pinainom ni Eko. Oo. Kanto vodka. 1K lang siya sa Grab yata, something or basta online lang binili yun eh. Pwede dun. Ayun, si Eko, makikilala mo rin yun. So, Alam mo yung in-invite. Alam mo yung candy na butterball? Oo, yung Peter's Butterball. Samahan mo ng alak, ganun siya kasarap. Hindi matamis siya. So, high Sobrang calories bisa. siya. High calories siya. Medyo. Si Eko, naririnig ko rin yun eh. Solid na tao rin. Hindi kasi si Eko yung kasama ko sa streaming eh. Nag-stream Oo, kami ni kaya- Eko. Kung nagbabalorant ako, naririnig ko siya dito. Si Eko yun. Si Eko. Yan. So, in-invite ko rin yan si Eko eh. Pero yung... Dapat nga, sinabay mo na kanina eh. Hindi, ang ganda nga solid ng first guest. So, ang dami ng Free on tao. Wednesday eh. Oh. Friday yun busy. Friday ba yung Ito rin busy? po kadaldal si Eko. Hindi, tahimik si Eko eh. Kaya nga ito, piners guest ko kasi Mga only pinakamadaldal topics. sa- Parang hindi ko nga alam kung ano yung mangyayari sa session na to eh. Kasi, Kanina pa ako nagdadaldal mula nung greenab ako ni Lance. Kwentuhan lang kami ng driver about kotse. Curious siya. Sabi ko, siyempre curious ako kung ayoko nung search ko lang tapos ano yung consume. Experience. Gusto ko yung first-hand experience na nagda-drive ng Vios. Sabi ko, gaano kalakas konsumo na ito sa gas? Yun yung una kong pasok. Bukas pa yung pinto. Kinakausap ko na. Tapos ayun, kwentuhan na kami hanggang dyan sa pagbaba. Parang bitin nga si kuya, parang gusto kong ihatid pabalik eh. Kwentuhan pa kami. kasi yung nakita ko, binook ko siya, di ba? 1 hour. So, naisip ko, mabobore si Raf, 1 hour. Lagyan mo lang ako random tao dyan. Hindi Gold. na nababore. Yung pag-uusapan nila ni Gold. Ayun, shoutout nga kay Gold. Kasama namin siya ngayon. Actually, Best girlfriend ang sinet up ko nga, ni Raf. ang dapat kong gagawin sa Grab, isa-set up ko tong watch. Kasi nasira yung Mi Band kong isa. Kay Gold to eh. Hindi ko na nagawa kasi nagkwentuhan na talaga kami ng driver. Ay, pareho kayo ng fitness watch? Xiaomi rin yan? Xiaomi na. Ayos. Corny Mi Band 8. Huwag na kayong bumili ng... Guys, huwag na kayong bumili ng Mi Band 8. Mi Yung Band. 8 lang Yung 7 ko ngayon, hanggang ngayon, working pa eh. Doon kay Papa eh. Yung 4 nung tropa,
E-Band 4. Hanggang ngayon, gumagana pa. 4 Yeah. years na yata yun. Tibay. So, anong gagawin? Kakalikutin mo dapat? Isa-set up ko sa phone Set ko. up. Akala Akala ko parang motor din eh. Yung mga widgets lang. Widgets Nakasanayan. na. Akala ko, bubuksan mo eh. Parang papahaba ito eh. Hindi, ano na lang, pa-conclude. Kasi May tanong pa. sige. Tanong ka lang, wala naman akong bedtime eh. Kaya kayo, May bedtime ka ba, Ano Lance? ko, so ever ka naging employee? 2 years lang. Saan naman? I mean, Una, anong company? one- I mean, anong klase? 1 year and 3 months sa Santa Lucia. Yung mall? Oo, yung real estate, Santa Lucia Marketing. Shoutout sa Ay, mga taga Santa Lu. Salamat sa experience. Santa Lu. Doon ko rin nakilala sila Ate Nikki at si Sir Mark. Oh. Ano lang, nagmi-milk tea si ate, tapos tinanong ko, sarap yan. Oh. Sige na. Ay, di ba kaibigan niya sa Santa Lucia? Ano ba yun? Employee lang din si ate. Naging-employee siya doon? Marketing manager. Naging-employee pala si NFG? Saglit lang. Ayun, dream ko rin yung ma-interview si Kasi NFG. Nomad. Nomad Finance Girl. Mm. Oh. Nakita ko siya sa Heavy. Kapag Sa Heavy. Inad mo sa Heavy. Hindi ko ba natin na. kapag ayaw niya yung baon niya, Add mo na to sa Heavy. ibibigay niya sa Heavy ka ba? Strava. Di ba nag-heavy ka rin? Heavy. Yung buhat ko, hindi na ako halos nagbubuhat. Sorry, hindi ka- Coach. Coach Tio, ako nanonood ko, sorry. Si Tio. Oy, shout out din si Tio. Ang dami pwedeng interview. Okay. Na ADHD. Ano ka? Na-excite ako kay Tio. HDMI. ka. Na-excite ako kay Tio, kay Nawala tuloy Nikki. Naging Employee, Santa Lucia. Yun, Santa saglit Lucia. lang. Tapos, 7 months. Like 8 hour guy. 9 8 to to 5. 9 to 5. Oo. Tapos, siya, IT ako doon. One man team ako doon. Sahod ko 10K lang. Oof! Kaya ako napasok sa Forex kasi Mababa pa sa ano yun ah. nagulat si ate. Yung minimum daw ng provincial rate. Kasi Rizal. Oo. Mas mataas na daw yung 10K. Oh, shit. Halos pare-pares lang yung gastusin. Tapos fresh grad ka nun. Syempre, ako namang isipin mo buong lahat ng PC sa'yo. Ikaw lahat magmamanage. Kinikilig ako nun. Wala pa akong paki sa pera nun. Syempre, living with the parents pa ako nun. Kaya okay lang kahit walang maliit lang, ganito ganyan. Pero nakakaipon ako nun. Kasi wala talaga akong gastos eh. Parang ang gas ko nun sa Mia Soul ay 100 sa linggo eh. Lapit ng Marikina, Santa Lucia eh. Ikaw din, di ba? Ganun gas mo? 200 yan. Pero mga teleponin. Ganun nga. Okay. Stupid! Galing nga sa fractions. Tapos, 7 months ako sa Eastwood. Sa Pogo ako nagtrabaho. 7 months. Oo. Ngayon, crazy nung Gano'ng katagal ka doon sa Santo Lee? 1 year and 3 months. Yun yung 10K. Oo, yun yung 10K. Naging naging 13K pare. Wow, congrats. Paresign na ako eh. Dami ko nang ginagawa. Akin na lahat. Wait, so nag-file ka ng resignation, yung counter offer May sa'yo. counter offer, 13K plus 1 employee. Oh. Ngayon, ang ginawa ko, lahat ng trabaho, binigay ko sa kay Eds ko. Edge, kinupal ka rin. Lahat, pero hindi kasi yung usapan, lahat ng hardware, lahat ng maintenance, lahat ng infrastructure, lahat ng servers, kanya. Akin naman yung software ng real estate system. Ang problema, hindi ako yung programmer noon, third party. Ang problema rin, nawawala yung tatlo na nag-program. So ipit ako, hindi ako makapag-produce ng results kasi wala yung gagawa nung system para sa results. So, ngayon, nag-resign ka na lang? Oo, kasi ipit na ipit ako eh. Naghahanap sa LTM, yung boss namin, ng results sa akin. Sabi ko, madam, hindi nagpaparamdam tong tatlo, nagpaparamdam. Kasuhan na natin. Okay. Gusto ng kasuhan ni madam. Ang problema, connected pala siya dun sa iba pang employees. Hindi may tuloy yung kaso. So, stuck na kawawa kami. Kawawa ako. Ang sarap mag-resign. So, nag-resign ka na? Oo, nag-resign. Eastwood ba yun? Eastwood yung next ko. Tapos sa Eastwood, Pogo. Pogo. Ang dami kong naging kaibigan Chinese doon, pare. Mababait yung Chinese, pre. Hindi ko lang gusto yung pagkain nila. Puro gulay. Di ba may canteen yun pag sa mga Pogo? Pero doon naman, may sarili silang ulam. May mga sarili silang luto. Tapos, Google Translate lang, sinyasan, gano'n. Pare, mag-Yossi yung kakatok yun sa IT room. Ganun, may Yossi room kami, na playroom din eh.
So yun, magkukulitan lang kami dun. Tapos So, Google Translate. Minsan, hindi na kayo non-verbal na lang, no? Mga Oo, senyasa na lang. Kahit may language barrier, nagtatawanan kami ng mga incheck. Mababait. pala sila. Mababait, oo. Sobrang, alam mo yung stereotype na narinig ko, mga kupal, mga ganun. Yung na-experience ko Sa dun, Philippines. yun siguro. Pero yung mga nandito, Oo. mababait pre. Nagugulat ako, iiwanan ng note, nakasulat Chinese words. Oo. Pipicturean ko, Translate. translate. Nata-translate? Oo, Ano nakalagay? Thank you for helping. Yun, kadalasan. Tapos, Shishi. yun, shishi, Oo. natutunan ko yung shishi doon. Shishi. Tapos, Eh, ang bago crazy doon, puro lalaki doon. Lahat kami lalaki. Bakit bawal babae? Magkaiba, pinaghiwalay. Ewan kung anong Baka may something na something nangyari. pinaghiwalay nila. Pogo yun eh. Pogo. Para focus lang siguro sa work, may iwasan yung alandian. Ganun. Parang sa call center usually daw, di ba? Hindi ko Wala alam. lang akong Wala. experience sa call center. Okay. Sige, wag natin pag-usapan Kaya yun. talaga yun eh. Oo. Pero doon nakahiwalay. As in, hiwalay yung office ng mga babae. Oh? Puro babae lang sila. Tapos hiwalay kami mga lalaki. Puro kami tarantado doon. So may mga Pinay din doon tapos sa kabilang May mga side. Pinay din. Pero lalakbay ka pa. Oo. Ilang months ka doon or years? 7 yata or 8. Okay. Nag-awol ako doon kasi Nag-awal ka? nag-awol din yung HR saan ka magpapasa ng resignation. Ganon? Pinoy yung HR. Oo. Kasi nabalita yun. Buti, absent ako, lasing ako. Ma-absent ako. Nasalba ka ng paglalasing mo. Ang karelyebo ko tumawag. Oo. Buksan mo mamaya yung Bakit? Na-raid? Na-raid pare. Ni Oo. Joy Belmonte. Walang permit, gano'n? Yung permit, pinalabas na health permit lang, business permit. Public record naman to, no? So, pwedeng Hindi, i-discuss. nabalita naman. Nabalita naman. Pwede eh. nang balikan yun. So, Oo. 24 oras. Sabi sa akin ni JB. Sabi sa akin ni JB, pre, hayop ka. Ganon yung unang-una. Yeah. Di ka pumasok. Ang dami nangyari kanina. Ganon. May mga polis daw. Mm. Tapos maya-maya may media na daw. Tapos maya-maya umuwi na siya. Tapos yun na yung huling pasok ko rin, pre. Pero ina niya, ba't ganon? Siya na-read nga daw. Kaya awol. Di na kami pumasok nung week na yun, pumasok pa kami. Pero nawawala, ang daming nawalang parang natakot pumasok. Oo. So, parang isang week na walang normal na work. Tapos, umalis na lang rin kami kasi wala nang nangyayari. Baka kasi di na rin kami sahuran, ganun. Pero yung ibang nagstay na dalawang IT, Boss Mike tsaka si Boss Jonathan, Shoutout. doon pa, shoutout. Nandun pa rin sila? Ewan ko lang ngayon, hindi ko na sila nakakamusta. Oo. Pero tuloy-tuloy pa naman daw mula nung umalis kami. Ang kaso, problemado lang sila. Kasi nawala kami ni JB. Dalawang shift yung nawala. Tayo yung IT eh. 24/7 kami doon, nagpapalitan, sasaluhan kami ng shift eh. Kaya nagganda leche-leche na nawala kami. Simula nun, hindi ka nag-empleyado na. Oo, kasi nag-pandemic na nun after. Nag-try ako mag-apply, dami ko in-applyan. Ang dami kong interview pinuntahan. Dami nangyari, walang tumanggap. Tangin, walang tumanggap sa akin, parang... Pero pandemic. Hindi pa nagpa-pandemic. Wala pang pandemic. Pa-pandemic pa lang. Sabi, ba't naman ganito? Parang gusto kong baguhin yung sistema ng HR. Dapat pag hindi tanggap, sabihin. Yung gano'n, hindi sinasabi. We will contact you, ganito, ganyan. For updates. Hindi naman ako in-update nung hindi natanggap. Shoutout sa mga HR dyan. May HR dyan. Baka naman. Excuse nyo naman yung sistema nyo. O kaya, explain nyo na lang, bakit gano'n? Para marinig natin Kahit template nga eh, 'di ba? Mas okay pa yung may template sila na we are sorry that you are not accepted. 'di ba? Para hindi na umasa, no? So, ayun, nung hindi natanggap, ganito ganyan, biglang nag-pandemic, ganda leche-leche. Tapos, siyempre, nandun lang ako sa bahay, PC, flight. Tapos ayun, connect natin sa Motorola. Ayun. So, kay boss. Boss rin, chinat nyo na si boss rin. Ang galing Tugtog na yung Linkin Park. Lumit Nalaman natin yung buong rap. Parang CV niya. Kahit sinong ganun no? Oo. Parang Christopher Nolan na plot eh. Nauna dun sa, nauna dun sa interesting, tapos yung prequel na. Oo nga, Doon ko rin napagtanto na parang hindi ko bet maging empleyado. Kasi sobrang dami kong ideas. Sobrang dami kong gusto gawin, ma-implement. So,
Tapos, pagkalapag ko nun, tatanggihan lang ng manager. Parang kailangan, ano ka muna, tumaas ka. May working Ah, system na wala pa tayo, kasi, hindi na worth it magpalit ng system, ganito ganyan. Though gets ko naman, pero kasi, in the long run, maganda yung kalalabasan sana ng system na yun, ganito ganyan. So medyo nasad ako sa ganong bagay. So parang, na-realize ko na, shit, magiging robot lang ako dito na tao lang yung gagawa. So, pwedeng, yung mga gagawin ko, eventually, pwede rin maging systemized, yun. Tulad ngayon, may mga AI na, hindi ko na kailangan, legit na hindi na ako kailangan doon kasi hinire lang naman ako doon para tumulong doon sa mga Chinese. Kasi nung interview, doon sa Pogo, hindi siya interview na parang ano yung mga kaya mo, ganito, ganyan. Ano ka agad? Sample ka agad. Ito, may Chinese, anong una mong gagawin? Magka-problema siya. Paano yung diskarte mo para matulungan yung Chinese? Ganun. Sabi ko, Ngayon AI, translate AI, ganun. oo, kaya na ng Chinese mismo yun. Oo. So, kaya na nila yun. Tatanungin yan lang si ChatGPT, no? Oo, yung mga ganun. True. May Chinese na ba si ChatGPT? Meron yan lahat. May Bisaya nga si Ay, sa bagay. ChatGPT. Doon Oo, ako wala. nagpapatranslate Mga tropa kong Bisaya dyan. Boss Jello. Kaon na. Skizzy. Skizzy. Yawa. Kaya din yan. Mas matalino si ChatGPT eh. So, yung ginagamit ko. Si Meta on the way pa lang. Medyo crazy nga si Meta. Pinagtripan natin sana, di ba? Tsaka si ChatGPT mas mabait eh. Si Meta medyo walang wala pang morals masyado si Meta eh. So, yan. Bagay. Actually, tapos, ayun, parang ngayon, part na ako ng LA team. Tapos may sarili akong department. Naging interested ba sila sa LA? Saan sila pwedeng pumunta? Oh, if ever Kasi binabanggit kayo nila. mag-enroll sa Forex school namin, the link is down below. Wow, Meron? Ito. Sige lalagay ko yung link mo. Lalagyan lang namin yung link sa comment section. Lahat ng kailangan yung malaman, may mga testimonials doon, ando na sa link na yun. Ando na rin kung paano mag-enroll, kung gusto nyo. Leo Advantage. Ha? Leo Advantage. Leo? Oo, pre. Ano mo yun, di ba? Zodiac sign, man. Tapos ngayon, dahil ka-birthday ko si ate, di ba? Parehas kami Leo. Hindi binis Ano yung doon. Leo ka rin. August 14 ba? Si Leo din siya. Leo din. July Leo ka? July Leo. Ngayon, hindi binis yung Leo Advantage dahil Leo si ate. Ganun. Dahil ang layon kasi, pag nag-hunt yan, nakahiga lang kadalasan. Tapos mag-hunt lang yan ang pinakamadali niyang ma-hunt na pagkain. Hindi yan mag-hunt ng sobrang bilis. Kukunin lang yan yung madali. Yung madali Pinaka-efficient. Pinaka-efficient. Yung sobrang less effort. Tapos nakahiga na buong araw. Kaya Leo Advantage. Yung pala yun? Ikaw, hindi ka ng LA dito, tapos hindi mo man lang share sa akin. At least nalaman mo na rin ngayon. Lagi niya naririnig pala Ang diskarte ng trading naman sa loob ng Leo Advantage is kukunin lang yung pinakamadali. Yun na yun. Tapos nakahilata ka buong maghapon. Kaya nga, patatas ka na. Kaya nga, Leo na Leo. LA ng LA to dito. Tapos ang nasa isip ko lang is yung LA Bake Shop sa Papa. Yan yung lower antipolo. yung meaning nun, Leo Advantage. Or akala mo initial ko, Lance Aidan. Hindi. Ayaw nga, no? Di ba? Parang Galing mo. bagay ako sa LA. Ganyan. So, with that, lastly, kung halimbawa gusto kanila maging friend sa SOCMED or bumili sa shop mo, saan ka Yung mahanap? shop, walang stocks. Salamat, Customs, Philippines. Shoutout sa Customs. Ngayon, kung gusto nyo mga-friend, siguro nasa link sa baba yun, no? Sige, Lagay mo yun. puro mga edit deliverables. Kung interested kayo about dun sa trading, pansin nyo, walang tinapik dito about sa trading. Wala. Isipin nyo na lang, wala akong ginagawa buong maghapon yun. Pero kumikita. Diba? Wow. Yun lang, yun na yung topic natin ngayon. Kwentuhan natin tonight, no? Ayan. And lastly, pwede ka ba ulit na mag-guest sa mga future episodes? Actually, kahit nga di nyo sabihin, punta na lang siguro. Kahit parang Marikina ka? Pupunta nga ako kung saan-saan, wala akong dahilan eh. Sige, dahil si Kalabaw. Si Kalabaw. Next time. Ayoko ng biking to. Ah. Ang usok dyan sa saan to? Yung lugar-lugar dyan, daming truck. Tapos ang alikabok. Paalam na lang natin dyan sa baba, si Kalabaw. Tapos wag tayo motor check. Diba?
Tapos ano, Punta ko na nga sa akin yung motor na yun. ni-interview natin si Rap. Sige nga, i-explain mo nga tong si Kalabaw. Di ba? Ayan, tuloy natin dito, no? Oh, Oo. inakit mo dito. Ayan, may gulong. Ayan. Nagsa-start siya minsan. Tapos may si Oscar. Show and tell. Tapos nakakandong si Boss Rene sa likod. Ito naman na yung mga tao. Ayos na. Parang intro arc lang pala to para kay Rap. Mm. Yung ano, siya yung maging recurring character. So, ayun, with that, thank you Rap sa pagbisita Thank dito you, Rap. sa Thank you, Rap. dito sa The Dorm. Wala Ayan. pa tayong closing Ay, spiel. oo nga, no, wala pa tayo. Ikaw, Ayun. Hindi, wala tayong closing yung spiel. parang Signing out. yun. signing out, see you later, Good alligator. night. So, ayun po, ano? Good night sa inyo. Alright, thank you. Good night. Meow, meow. Yon. Nice.